Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon. Hindi po ako makatulog sa gabi at ako'y naka 5 araw na dito sa Tinian dahil sa kaiisip doon sa ibinilin sa akin ni Pastor Marcos. Bago ako umalis ng Saipan, sabi niya, Brother Rolly, mag-preach ka sa Tinian. Parang nakukonsensya ako kung babaliwalain ko ang utos ni Pastor Marcos kasi parang tinanggihan ko na rin ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon para ipahayag sa marami. Although kinakabahan ako ngayon habang nagbibihis ako, ito'y first time mangyari sa buong buhay ko na mag-preach ako ng ebanghelyo ng Panginoon. Pagpalain sana ako sa Panginoon sa gabing ito. Ready to preach. Ito ang mission ko na ibinigay sa akin ni Pastor Marcos. Kaya subukan ko for the first time mag-preach. Kinakabahan ako. Gagawin ko to for the first time. Guide me, Lord. Basta magalit ko ng picture sila na. Ito lang tayo sa lamisan. Brad. Gusto na. Ayan. Siguro mga Bible study lang kami saglit. Dito, Bible study. Kasi ipapasa ko sa mamaya. Sino may damit ko. Yo! Ayo, mag-study muna tayo. Dapat ba? Dito lang. Pagkakas isa. Pagkakas isa. Dapat study kami. Sino ba religion ni Juan ni Joey? Kailan tayo sa lamisa? Wala siya na. Ayan. Ayan. Tulis ko isa. Ayan. Boleh kita tahu? Bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Amang Diyos, maraming salamat sa mga dito sa pagkakas. Binigyan mo na kami sa pagkakawan ng aming pagbulayan ng iyong mga salita. Ibigay mo po, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu sa amin upang sa aming pagbulay ng iyong mga salita ay aming maunawaan ng iyong kalooban dito sa lupa upang masunod amin ito. Ganun pa man, Panginoon, dalangin din namin ang bawat isa sa amin ay pagpalain mo at magalan sa araw-araw. Maraming salamat dito, Panginoon, sa araw-araw na ito ay nabibigay sa amin. At ang iyong pagpapala sa amin at pagbibigay ng iyong kalakasan ay isang patunay na ito ay nagmamahal sa amin sa araw-araw ito. Amin din pong dalangin, Panginoon, na sa gabi nito ay kami ay muling magkaisa at
aming hinibigay sa iyo, Panginoon, na aming gusto maunawaan kung ano man ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang topic natin ngayon, dito ko na lang kukunin sa The World Magazine, kung saan dito nakapaloob kung ano ang mga nilalaman at kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin dito sa lupa. Sapagkat marami kasi sa atin sa panahon natin ngayon na parang hindi na kumikilala sa Diyos. So, mapalad tayo sapagkat sa kabila ng lahat, tayo ay kahit na ganito na tayo, subalit pinipili natin na magkapakinig na salita ng Diyos. Ang dakilang paanyaya ng Diyos, ito ang pamagat ng ating pagbubulayan. Ang Panginoon pala ay mayroong dakilang paanyaya sa atin. Bibigay ko sa inyo tatlo lang. Sinabi ng Panginoon at papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay mapapawi na. Ito ay mababasa sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 4. Ang buhay ng tao sa lupa ay mayroong hangganan. Darating ang panahon na kakakailanganin natin na magpaalam sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, magulang. Ito ay mapait na katotohanan na dapat natin tanggapin. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin o hanggang kailan tayo mananatili sa lupa. Subalit ang Diyos ay may pangako sa kanyang mga anak na buhay na walang hanggan sa langit. Ang buhay sa Apokalipsis, mababasa, Kapitulo 21, versikulo 4, at papahirin nga niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay mapapawi na. Ito ang paanyaya ng Diyos sa atin na gusto niyang tayo ay lumapit sa Kanya. Ano-ano nga ba ang paanyaya ng Diyos? Ito ngayon ang katanungan. Ano-ano ang mga paanyaya ng Diyos sa atin? Una, lumapit sa Kanya. Ito ang paanyaya ng Diyos. Ang sabi sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapagpapagal at nanagbibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Nais ipahatid ng mga kalatang ito na may paanyaya ang Diyos sa atin. Buksan ng Diyos ang pagkakataon para sa lahat ng makalapit sa Kanya dahil hindi tiyak ang buhay dito sa lupa. Anumang kabigatan, suliranin at pagsubok ay malayang maipagkatiwala sa Kanya. Sa mataimtim na paglapit, ang bigat na naramdaman ng kalooban ay mapapalitan ng kapahingahan. Ang paanyaya ng Diyos sa atin, kasi karamihan sa atin, natutulang ako kung nalaman ninyo ang buhay ko, kung nag-edad pa ako ng 12 anyos, marunong na ako uminom. Nasa atin lahat ang bisyo.
sugal, sigarilyo, lahat inom, pamabukain, hanggang sa, hanggang dito sa ipan. Dumating sa buhay ko na, parang napanwara ako, pati mga pamilya ko, napabayaan ko dahil sa bisyo ko. Kasi pagka nakakaupo ko sa lemisa, pagka may nakita ka kung alak, hindi ko talaga iniwanan hanggang hindi na umubos. Dumating yung dagok sa buhay ko na parang maraming bisis na ako gusto magbago pero hindi ko kaya. Dumating yung panahon na may pangangaral at ito nga, nasumpungan ako sa ganitong pangangaral at dito na bago ang buhay ko. Dati hindi ako nakakapagpadala sa pamilya ko kasi naubos ko yung sa barkada at hindi ako tingnan. Ngayon sa biyaya ng Diyos, nakakapagpadala na ako, tapos nakakatira na rin ako sa mga bahay. Dati, parang nakatira na rin ako sa tubo na yan ang buhay ko dito sa iba na ilang taon. Hanggang namatay na yung nanay ko, hindi ko napadala ng pera. Hindi ako nakauwi. Totoo na makakaranas tayo ng maraming uri ng suliranin sa buhay. Maaaring ito ay malubhang sakit, nawalan ng trabaho, o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ngunit ayon kay Apostol Pablo, sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Lilipas din ang bawat iisip sa buhay. Kapag ang mga suliranin natin na inilapit natin sa Diyos, kaya rin natin pagtuturo. Ang kabigatan sa buhay ko noon, grabe. Parang, although malakas akong kumita noon, pero parang hangin lang na tumataan sa ating lupira. Kasi na wala ako sa Diyos. Yung buhay pala ng tao, pag wala ka sa Diyos, parang mabigat. Ako ngayon, kahit marami akong problema, pero hindi ko ramdam kasi lahat ng problema ko, inaasa ko sa Diyos. Pag may problema ako malaki, sabi ko, ikaw na bahala sa aking mga problema. So, darating ang panahon, hindi mo may paliwanag bakit ito solusyon ng problema. Ako may isang patutungo ako. Noong nagtrabaho ako kay Mr. Kim, hindi ako napasahod ng 2 payroll, kaya iniwan ko si Mr. Kim. Yung 2 payroll ko, na hindi na ako bumalik, lagi kong nilalapit sa Diyos. Halos 1 taon yun, sa tuwing magsimba ako, sa tuwing luluhod ako, hinihingi ko sa Diyos na sana bayaran ako ni Mr. Kim. 2 payroll yun, napakalaki yun, di ba? Lalo na, unang panahon pa, yung tira, yung halagang 50, napakalaking bagay na yun. Yun yung time na grabe ang pagsubok sa buhay ko. Yung mga aral ko nahinto yung mga anak ko nahinto sa pag-aaral kasi wala nga akong magpadala. Kaya yung mga anak ko iba yung nakapagtapos na pag-aaral. Yan yung mga dagat sa buhay. Yan yung mga ulo sa buhay ko na pinagsisihan ko talaga. Kaya grabe na lang din ang pagsusumikap ko ngayon na yung mga anak ko masustintuan ko. Kaya ngayon, mayroon akong anak na nangangarap na nag-i-engineer. Yun ang pinagsisikapan ko ngayon. Yung sinasabi ko sa inyo na 2 payroll na hindi ako nabayaran, halos 1 taon yun. Yung linggo, niluluhod ako simbahan. Pero hindi ko inaasahan, pero ipinapanalangin ko sa Diyos. Isang araw, tumawag sa akin si Mr. Kim, sabi niya sa akin, Rolia, where are you? I'm giving your money now. Yung hinihiling ko sa Diyos yun, sa tuwing magsimba ako, na pagkaibigay sa akin ng Panginoon, ay pagkabinayaran ako ng Mr. Kim, ibibigay ko ng 10% sa simbahan bilang pangako ko. Nung tinawagan ako ng Mr. Kim, gabi yung tuwa ko talaga. Talagang pinuntahan ko kaagad kasi simple. Sayang din yung 2 payroll. Nung nakita kami
thinking, sabi niya, Rulia, I'm very sorry, very long time your man. Isang patunay yun na may Diyos talaga. Kasi itong iba yun, sa halos na 8 buwan o isang taon, halos isang taon na yun na nakalimutan na yun, di ba? Mayroong mga amo na gano'n na hindi ka na mabayaran. Pero lang dahil sa tulong ng Diyos, hinilig niya ang aking panalangin. Kaya yun, nabayaran ako. Kaya nung nagsimba ako, binigay ko talaga ng 10%. At mula doon, sa experience ko na yun, mas lalo ako nagkaroon ng pag-ibig sa pagsimba sa linggo. Kasi ang biyaya kasi ng Panginoon, hindi ka talaga niyo pangbayaan. Ako dati, sakitin ako. Madali ako, magkasakit. Madali ako sipunin, sinus. Sa isang linggo niyan, makapagtrabaho na ako 1-2 araw. Pero hiniling ko sa Diyos na makapagalingin ako. Kaya, na rin, mula nung nagsimba na ako, napawi yung mga sakit ng katawan ko, yung lanya ko. Kasi dati kasi ako yung compressor sa riding. Isa din akong officer yan. Kung hindi nyo alam, isa din ako malupit na divers. Isa akong magaling sa fishing. Kaya pagka lumangyayag sa dagat, kaminsan tatamaan ako may bakit for na ako. Malupit ako sa diving din. Kaya lang nasira nga yung ko siguro yung baga ko. Kasi lagi akong babad sa tubig. Kaya kung dito ko sa ipan, walang nakagawa din sa Bansay Cliff na mag-dive mag-isa. Ako lang. Ito yan. Minsan, may mag-dive dyan, 3-4 sila. Pero ako mag-isa. Tinatalon ko yung Bansay Cliff. Doon ako sa cliff. Tatapon ko ba yung input ko, yung lalagyan ng isda. Pagka magbibiling na. Sabi nga sabi nga nung mga lokal, you crazy. You like society, ang tawag doon, yung parang magpakamatay. Why you go fishing alone in the bicycle? Very dangerous. Minsan, maabutan nga ako ng mga fisherman na 3-4. Nagsusolo ako. Diyan, kumikita ako ng dyan. 130 hanggang 180 isang gabi. Alas 8 yung nangyari, hindi ako yan. Malakas ang kita sa fishing. Kaya lang, nung nakasakit na ako sa baga, hindi na ako matantanan ng kasi malakas mo kasi ako uminom. Grabe ako sa inom talaga. Kahit na doon sa Pilipinas noon, ipising ako ng gabi. Compressor, diving. Pag-aho namin galing sa dagat, inom na yan. Tambuhay, tirador, tapos magwasing pa ng beer, yung San Miguel, San Mukso. Doon nasira ang katawan ko, kaya yung baga ko ngayon nahina. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos ngayon dahil naging kondisyon yung katawan ko. Kaya nga lang, yung katawan ko, sa construction ko na ako nagtatrabaho kasi pag sa fishing kasi, hindi ako nakakatagaw-gawa ng mahina na yung baga ko. Yan ang mga patutuon ko sa buhay ko kung bakit sa bago ako ng Diyos. Kasi kung sarili lang natin na gusto natin magbago, hindi natin kaya. Kung walang espiritu ng Diyos. Ang ikalawang paanyaya ng Diyos sa atin, maglingkod sa Kanya. Kung ating mapapansin, maraming tao ang gumugugol na buhay at lakas para sa pamilya at para sa sarili. May mga naghahanap buhay para tuskusan ang mga pangangailangan, may mga gumugugol ng lakas at panahon sa mga paglalakbay at pagbisita sa iba't ibang bansa para sa kasiyahan at kapayapaan. Subalit, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa tao? Ang sabi ni Juan sa Kapitulo 5, versikulo 24, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin nito, yung nagsugo sa Kanya ay yung Ama. At sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Yan yung Ama na nagsugo sa Kanya kasi siya ang anak siya ang Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi mapapasok sa paghatol at hindi mapapasok sa paghatol. Kung mananampalataya pala tayo kay Kristo at sa Kanyang Ama na nagsugo sa Kanya,
ay wala ng paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, ang ibig sabihin, ililipat na tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Wala na tayong kamatayan. Kung sakaling manatnan tayo ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik, na buhay pa tayo, hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan dahil papalitan na tayo ng buhay na walang hanggan. Kalooban ng Diyos, nagugulin ang buhay at lakas na ating taglay sa paglilingkod sa Kanya. Kung tayo ay sasampalataya at maglingkod sa Kanya, ating tatamuhin ang tunay na kahulugan ng buhay at buhay na walang hanggan. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Na kapag tayo ay maglingkod sa Kanya, tatamuhin natin ang tunay na kahulugan ng buhay at ang buhay na walang hanggan. Siyempre, pipiliin natin yung buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi natin pipiliin yung hindi tayo maglilingkod sa Diyos, sa impyerno din ang bagsak natin. So, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit. Yung magluto ka na lang, tapos mapasok ka ng apoy, napakainit na, di ba? E ano pa kaya kung itatapon ka sa impyerno? Tapos walang hanggang kamatayan yun. Kung doon ka katapon ka doon, sa napakainit na yun, kung saan may mga uod pa daw yung impyerno na buhay. Impyerno, tapos may apoy na impyerno, tapos may uod pa. Ngayon, na ang ating panahon ay mas nagiging mapanganib, lalo natin dapat pagsumikapang ipagugol ang ating buhay sa Diyos. Ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito, kundi sa Diyos. Kung tayo ay sasampalataya at naglilingkod sa Kanya, at ating ang katamuhin ang tunay na kahulugan ng buhay at buhay na walang hanggan. Yan ang pangalawang paanyaya sa atin ng Panginoon, ang maglingkod sa Kanya. Kaya sa biyaya nga ng Panginoon, si Father Fernand, Father Michael, kapatid ko na sila sa pananampalataya. Pati si Brother D. Nung sumama sila sa akin at nakapatunig sila ng salita ng Diyos, naunawaan nila ang ibig sabihin ng paglilingkod at ang kaligtasan ng ating Panginoon. So dahil naunawaan nila, tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas at nagpahugas sila sa kanyang kasalanan. Ang paghugas kasi ng kasalanan, ang pagbabautismo kasi ibig sabihin, kung hugasan ka, ilulublog ka sa tubig, pag-ahon mo, yun yung sinasabi na born again, ipinanganak kang muli sa Espiritu. Hindi ka ipinanganak sa pisikal. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ngayon, pagkalublog sa'yo, naiwan na yung kasalanan mo. Ngayon, may bagong buhay ka na, may Espiritu ka na ng Diyos. At dahil tinanggap mo ang Diyos at sumampalataya ka at nagpabautismo ka, hindi dagdag ka ngayon sa simbahan. Biblikang niya. Kasi kung tinanggap mo si Kristo at magpahugas ka, handa yun na ito ay meron ka ng koneksyon sa Diyos kasi tinanggap mo na siya. Ang pangatlong paanyaya ng Panginoon sa atin, sumampalataya sa Kanyang pangako. Ngayon naman, ang pangako naman ng Diyos ay ating sampalatayanan. Kapag ang Diyos na nangako, may katuparan ng Kanyang mga pangako sa mga maglilingkod sa Kanya. Kung tayo ay sasampalataya at maglilingkod sa Kanya, kakamtin natin ang mga pangako niya. Papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, dalamhati, pananambitan at hirapman. Ito ay namabasa sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 4. Kung tayo ay sumampalataya sa Kanyang pangako, ito na nga yung pangako niya. Kung tayo ay sasampalataya at maglingkod sa Kanya, kakamtin natin ang mga pangako niya. Ang mga pangako niya, papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan o dalamhati, pananambitan o hirap.
At ito rin ang pangako niya. At ito'y mababasa sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya mapalad si Brother Fernand, si Brother Michael, nung tinanggap nila ang pangako ng Diyos. At maliwanag dito sa sinabi sa Juan 3:16. Sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo, nangangarap tayo ng magandang buhay. Although dito sa libutan, kailangan talaga natin magtrabaho para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Kailangan natin mag-defense ng buhay. Ang Diyos naman ay nangangako. Pag tayo sumampalataya sa Kanya, tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 So, yan po ang tatlong pangakong paanyaya ng Panginoon. Ang unang paanyaya sa atin, lumapit sa Kanya. At yan ay mababasa sa Mateo 11:28 hanggang 30. At ang pangalawang paanyaya niya sa atin, maglingkod sa Kanya. Tapos, ang pangatlo, sumampalataya sa Kanyang pangako. Simple lang ang pangako niya. Pag tayo sumampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, kung manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa gabi nito, sa aming pagbubulay ng iyong mga salita, naway ilagay mo po sa aming mga puso't isipan na kami ay iyong tinawag upang maglingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay huwag mong pabayaan sa araw-araw, maging sa aming trabaho, Lord, maging sa aming pagtulog, ikaw ang laging humabay, at ilayo mo po kami sa anumang mga kapahamakan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang pag-iingat sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoon, maging sa aming mga anak o mga kapatid sa Pilipinas, saan dako man kami naman sa Pilipinas, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mag-ingat at para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay. Salamat po mga kapatid, kaibigan. Pagka gusto nyo pa, bukas ulit, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Magpasa lang tayo ng mga 10 minutes to 10 minutes. Nakapagbuhay na tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, pagka siya daw ay pinag-uusapan ng ating pinagbulayan, na daw nasa gitna daw natin siya sa dalawang katao na. Kailangan na, marami tayo. Magandang gabi na lang po. Kung gusto nyo bukas, mag-aral ulit tayo bukas. Wala 10 minutes lang naman yun. Sige, salamat. Tara, Mike. Tara.